Hello guys, welcome. So, dito kami sa school ng anak ko. Hindi tayo pwede mag-video ng mga bata. Okay, kaya sa mukha ko lang. Yan, dami mga tao. Okay, so May 1 ngayon, no? May pasok dito. Tapos yun nga, awarding. So, nagbibigay na sila ng award bago matapos yung school year. Matatapos ng school year sa May 27. Okay, so binibigay na ng maaga yung mga awards. So, I'm proud of my son niya. Ang dami niya awards. Nagulat ako. And ngayon ko lang na-realize, ang dami niya palang ang dami palang ginagawa ni AJ. Kasi si AJ, nag-ano siya, nag-orchestra. Tumutugtog siya ng cello. Tapos, nagtitrail life pa siya. Yun yung scouting. Yan, tapos nagka-camping pa kami personally. And other stuff. And yun, and yet nag-excel pa rin siya, no? Sabi nga miss ko, hindi pa nag-aaral yan. Puro video game pa yan, ha? Puro video game. Okay? So, mako-compare mo talaga dito sa US, nag-excel lang ang mga Asians in general, no? Mga Pilipino, mga Chinese, no, nag-excel. Okay, dali lang, mga tao. Dito ako sa kotse. Pasok na. Hindi natin sila mga videohan. Okay. Hoy! Hoy! 6 years na tong Explorer, may bago pa din. Anyway, yun nga, no, nag-excel. Nakakatawa naman. Ano pa ba observations ko? May pinost na article, no, yung tayong Pilipinas, mas angat daw sa atin yung Japan, China, Vietnam, and Singapore yata, no, in terms of sa education or galing ng mga students. Pero sabi ko, pagdating dito sa US, kasama tayo sa nag-excel. Okay? And ano ba ito? Nagda-drive na to? Langanin, baka banggain tayo. Anyway, nagmamaniobra sa harap ko. Nakatakot mag-drive si Manang eh. Ayun, lapit eh. Anyway, yan. Ano pa? Sabi ko kasama tayo sa nag-excel dito, no, sa Amerika, di ba, mga Asians. Tapos yung style dito mas relax ang pag-aaral as compared sa Pilipinas. Ano ibig sabihin nun? Dito walang homework pag Mondays and Fridays, di ba? Walang mga ganyan. Actually, matagal na nga walang homework to si AJ eh. Hindi na nag-homework ngayon eh. Di ba? Pero sa Pilipinas sa atin, tas walang mga surprise test, walang surprise quiz. Sa Pilipinas may gano'n eh. Dito walang gano'n. Ang dali ah. Ano ba yan? Patay mo nga. Nagbablog ako. Okay, tapos ano pa mga ba yung sasabihin ko? Parang pinopromote talaga nila yung work-life balance. Okay? Sa aircon. Ano ba yan? Just turn on the AC. No? Ano pa? Nawala tuloy ako sasabihin ko eh. Yung pag-aaral niya, parang mas sila dito, mas relax compared sa atin. So, pwede namang pagalingin yung mga bata na puro aral lang eh, 'di ba? Pero anong kapalit no, 'di ba? Mas stressful yung school dito, hindi sila stressed eh. Okay? And meron ako napanood na video kay Charlie Kirk, no? Tinatanong yung, and then general question na rin, no? Diskarte o college? Kasi at this point ma-realize nyo, no? Pag graduate ka ng college, ano ba yung mga subjects na kinuha nyo ng college na parang wala namang relationship sa trabaho nyo. Minsan nga yung kinuha nyo mismong degree walang kinalaman sa trabaho nyo eh. Parang yung pamangkin ko si Jonas, graduate ng BS Psych sa FEU. Magkano tuition ni Jonas? 47,000 per sem ba? Mga ganun, 50,000 per sem. Tapos ang trabaho niya ngayon nasa nagbebenta ng bahay, real estate.
di ba? Para mo lang kinalaman. So, hati yan eh. Sabi ng isang kaibigan, syempre kailangan mo ng college degree kasi kailangan mo yung training. But if you think about it, yun yan, no? Majority ng mga subjects mo walang relationship sa trabaho mo. Ako nga, nurse, no? Pagbabalikan ko yung mga trigonometry, diba, parang hindi ko appreciate yung application nun eh. And yung other stuff na subjects. Okay? And ang dinidiscourage ngayon, yung mag-aaral ka, no, maglo-loan ka or mag-aaral ka ng college, tapos pag graduate mo wala kang trabaho. Ano yun? Yung mga degree na ang hirap hanapan ng trabaho or wala talagang market. Ano example? Gender studies, language and arts. Anong papasukan mong trabaho pag ganyan? Graphics design eh. Parang wala na rin trabaho yung kasi may AI na eh. So yun dapat yung i-consider. Yun dapat yung i-consider, no? Pag yung anak nyo graduate ba, may trabaho ba? Yun ang dapat. Hindi yung ito kasi ang gusto niya eh. It doesn't make any sense kasi kaya nga nagka-college or nag-aaral to prepare for the future, pero pag graduate ka, 'di ba? Anong papasukan mong trabaho? Yun yung question. So, para sa akin ang siguro magsusurvive yung mga technical courses eh. Yung sandali lang, yung mga technical courses, pero yung mga kaya na ng AI gawin, ako delikado yan. Like yung ano pa ba yung may mention ko kanina? Oh, isa pa pala observations namin kanina. Nakakainip yung awarding, no? Kasi ang daming awards. Ang dami ng mga bata. Unlike sa atin, pa nag-awarding, 10 lang, top 10 lang, or top 5. Dito siguro sa 6th grade, siguro 50 sila. 7th grade, 50 rin. 8th grade, gano'n kadami. Kasi may mga awards pa sila for pagalingan sa atin. May competition talaga. Dito, may mga awards na most improved, may mga best effort, talaga. Anyway, siguro ang purpose nila is ma-encourage yung mga students na mag-improve pa. Okay, wag sila ma-down. Pero hindi naman totoo na lahat may awards kasi sabi ko nga marami akong bata na hindi ko nakita dito. Yung mga kasabayan ni AJ Sabas hindi nakita dito. Anyway, so gano'n yan si AJ. Hey, say hi. Yan, dami niyang awards eh. In spite of may mga ginagawa siya. Plus yung may mention ko, talagang totoo yung sabi nila na pag nag-extracurricular ng mga bata, utang din sa parents. Kasi like si AJ, 'di ba? Meron siyang performance ng orchestra nung Sabado, 'di ba? Tapos at the same time nagkasabay pa yung camping namin. So pag hindi supported ng parents, ako paano pupunta yung bata? Paano hindi rin magagawa lahat 'yun eh. 'Di ba? Kasi regularly may mga practice, may performance, tapos yung trail life every Monday, may meeting. Sabi niya, partida hindi pa nag-aaral. Hindi nag-aaral, puro video game pa yan. Anyway, ano pa yung sasabihin ko? Yun guys, no, kakain na kami. Gutom na daw siya. Awarding ceremony May 1, 2024. Okay? So, may pros and cons. Kahit sabihin nila may studies na mas angat sa atin yung mga ibang bansa, no? Pero at the end of the day, it doesn't signify na lahat yun magiging successful eh. Iba rin kasi pa nagtrabaho na. Okay? Pero syempre, kailangan natin yung proper training bago tayo pumasok sa workforce, di ba? Pero it doesn't signify na pag magaling sa school, para sa akin, based on my experience, it doesn't mean na magaling din makahanap ng trabaho or mas maganda yung buhay in the future. So that's it guys, tatapusin ko na yung vlog na to. Gutom na yung mga kasama ko. See you next time, bye.